mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Match 3. At ang tarikong tatalakayin natin ngayon ay sa anak mula ang pagluwa. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Psalm chapter 51 verse 5. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Kaya sabi dito na, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Sa Tagalog, narito ako'y pinanganak sa kasamaan at pinigili ako ng aking ina sa kasalanan. Teachings. Traditionism teaches, number 1, human soul came from human parents. Ang traditionism ay tuturo ng pagluwa ng tao ay namumula rin sa mga magulang, hindi lamang ang katawan. Ibig sabihin parehong katawan at pagluwa ay pinapasa mula kay Adan sa lahat ng tao. Dahil dito, niyahan natin ang makasalanan ng kaligtasan ni Adan. Kaya kahit sa pagsilang pa lang natin, taglayan natin ang kasamaan o hilig sa kasalanan. Ito ang pinapaliwanag sa verse na narito ako'y pinanganak sa kasamaan. Teaching number 2, humans inherited Adam's sinful nature. Sa madaling sabi, pinapakita ng ang tao ay makasalanan hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi dahil ito ay bahagi ng ating tikas na kalagayan bilang tao. Teaching number 2, humans need Christ to become a new creation. Ngunit hindi natatapos doon. Tinuturo din ng traditionism na ang tamang paraan para maging bagong nilalang tayo ay sa pamamagitan ng Kristo. Sa Kanya lamang tayo maaaring maging malinis, mapatawad at magkaroon ng bagong simula. Application number 1, admit that we sin by choice and die by sin. Aminin natin na tayo ay nagkakasala lang dahil gusto natin, hindi dahil ito ay nasa ating likas na kaligtasan. Ang pagkilala dito ay unang hakbang para maunawaan kung gaano natin kailangan ang biyaya ng Panginoon. Application number 2, accept the free gift of salvation by faith. Tanggapin ang libreng kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi natin kayang ligtas ang ating sarili, kaya kailangan natin ng bagay Jesus bilang ang ating tagapagligtas. Application number 3, abide in Christ and live by God's grace. Manatili kay Kristo at mamayaran sa Kanyang biyaya. Ibig sabihin, sa araw-araw na pamumuhay, dapat ating sabihin ang bagong buhay na binigay sa atin sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ng magkamalayan. Yun lamang ang aking devotions. Maraming salamat.